natin na siya yung tinatawag nating precursor of Christ. Siya po'y naatasan maging isang propeta na maghahanda sa daraanan ng Panginoon. Kaya ano po yung malakas na tinig ni Juan Bautista at ang kanyang mensahe sa ating lahat? Ang sabi niya sa atin, ituwid ang daraanan ng Panginoon. Ito po yung malakas ng tinig na sumisigaw sa ilang, ituwid ninyo bago pa man sumapit ang pagsilang ng Mesiyas ang inyong mga buhay. At tayong lahat ay magbalik loob sa Panginoon. Kaya nga may tutunin natin na si Juan Bautista ay isang propeta ng Adviento. Tayo ay pinaghahanda niya upang sa ganon, tayo kung lahat na anak ng Diyos, maging kalugod-lugod din sa Ama. Noong binibinyagan ni Juan Bautista, napakaraming tao, naparoon si Jesus. Nagulat ang marami sapagkat paano pangyayari na si Jesus na sinasabing bugtong na anak ng Diyos ay magpapabinyag kay Juan. Ito po isang napakagandang pagpapakumbaba, napakaganda pong halimbawa sa ating lahat. Sapagkat alam po natin, bilang anak ng Diyos at bilang Diyos na totoo, di kinakailangan ni Jesus ng binyag. Sapagkat tayo binibinyagan, sapagkat naniniwala tayo na ang sakramentong itinatag ni Kristo na binyag sa pamamagitan ng tubig, lilinisin tayo sa ating kasalanang orihinal. At pag tayo nalinis sa kasalanang orihinal, tayo po'y magiging anak ng Diyos muli. Yung naputol na ugnayan ng Diyos at ng tao ay manunumbalik sa pamamagitan ng grasya ng sakramento ng binyag. Subalit mga kapatid, si Kristo po ay kalinis-linisan, kabanal-banalan, sapagkat siya'y Diyos na totoo. Pagkabat siya'y taong totoo, alam natin at naniniwala tayo, Diyos na totoo, bugtong na anak ng Ama. Kaya nga, hindi niya kinakailangan ng binyag. Ipinakita sa atin upang tularan natin at upang ang tubig na gagamitin sa kanyang pagbibinyag ay pabanalin at maglinis sa ating lahat sa ating mga minanang kasalanan. O mga kapatid, ang Diyos po gumagawa ng paraan upang tayo po na paulit-ulit na nasasadla sa kasalanan ay mahamon niya sa kasalanan at manumbalik po sa atin ang pagiging anak ng Diyos. Tayo ay mabuhay na punong-puno ng grasya. Ang grasya ng Diyos, unti-unti naglalaho yan kapag tayo nakakagawa ng kasalanan. At hindi tayo pinalulugdan ng Diyos pag tayo masyadong madumi dahil sa kasalanan. Kaya nga, binigay sa atin lahat ni Kristo ang mga sakramento na tutulong sa atin, magpapalakas sa atin, maglilinis sa atin, at tutulong sa atin manumbalik sa grasya ng Diyos. Noong pong bininyagan ni Juan Bautista ang ating Panginoong Jesucristo sa harap ng napakaraming tao, sila po'y nagulat. Bakit? Sapagkat matapos, sabi doon sa Ebanghelyo ni San Lucas, matapos siyang binyagan, nagbukas ang langit, at ang tinig ng Ama ay narinig. At anong sabi ng Ama patungkol kay Kristo? Sabi niya, siya ang aking pinakamamahal na anak. Lubos ko siyang kinalulugdan. At ano pa ang instruction ng Ama? Pakinggan niyo siya. Sa English, sabi po ng ating Panginoon, ng ating Diyos, He is my beloved. Listen to Him. Yung salitang beloved, mga kapatid, ganyan po tayo kung ituring ng Diyos. Kung inyo pong sasaliksikin ang Biblia sa Lumang Tipan, kahit na ang bayang Israel ay paulit-ulit sa kanyang pagkakasala, hindi po nagsawa ang Diyos
sa pamamagitan ng kanyang mga propeta na ituring tayong beloved. Ano po ang beloved sa Tagalog? Pinakamamahal. Ulitin niyo nga po. Pinakamamahal. Ganyan po tayo kung ituring ng Diyos. Tayo po'y kanyang pinakamamahal. At ang kanyang pag-ibig sa ating lahat, kailanman hindi po ito magmamaliw. Kailanman hindi po ito mapapagod. Kailanman ang pag-ibig ng Diyos hindi mauubos, hindi magbabago. Amen. The love of God will never change because God is never subject to change. And that's why whatever it is that we read in the scriptures will be forever and ever true. Sabi sa atin ni Propeta Jeremias, I have loved you with an everlasting love. Sabi naman ni Propeta Isaías, you are mine. Kaya nga po makikita natin, hindi tayo kaya itakwil ng Diyos. Yung kanyang turing, nagpapatuloy kahit sa ating Panginoong Jesucristo, kahit na siya hindi tinanggap, kahit na siya pinahirapan, kahit hindi sumampalataya sa kanya ang mga tao, patuloy niya po tayo itinuturing magpahanggang ngayon na pinakamamahal. Sapagkat nga po, ang pag-ibig na yan, kailanman